What is that, boss? Vegetable or chicken? Vegetable. Two? I need two. So ito yung samosa. What is this, the balls? Egg. Galing na pagkakagawa dito, nakaka-relax yung pinakatunog niya. Okay yung tunog niya habang bumabagsak yung mga tubig. Parang bubong. Yan, pangontra sa araw. So meron din siya mga tambayan doon. Tapos dito naman Kalakabayan meron din. Tirik na tirik talaga yung pinaka araw talaga dito. Talagang sobrang tirik talaga ng araw. So ito yung pinakalugar dito sa mismong tapat ng corniche. Napakaganda. Tapos may naka-align na hindi ka pwedeng lumagpas. So may linya na dapat yun lang yung pinaka-level na lalanguyin mo. Proud po talaga ako na kabilang ako na isang residente dito sa lugar ng UAE. Kasama ng aking misis. Yo, what's up nga pala sa inyong lahat dyan. So magandang umaga nga pala sa inyo. Alas 10 na pala ng umaga dito sa Abu Dhabi. So welcome back nga pala sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, mag-iikot naman tayo dito at mag-explore naman tayo dito sa loob ng Abu Dhabi. I-share ko nga rin pala sa inyo kung ano nga ba pwedeng puntahan dito sa Abu Dhabi at ano yung pwedeng pasyalan dito sa loob ng Abu Dhabi. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Yo, what's up mga idol? Kamusta kayong lahat dyan? So nandito nga pa rin pala tayo sa loob mismo ng Abu Dhabi. So ngayong araw nito, alas 10 na ng umaga dito. So ngayong araw na to, samahan nyo naman ako, mag-iikot naman tayo dito at mag-explore tayo dito sa loob mismo ng Abu Dhabi. At pagkatapos na maghahanap din pala tayo ng isang mapupuntripan, ng isang Indian food na talaga namang swak sa budget natin. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Yun nga guys, dito nga pala tayo sa loob ng Abu Dhabi at mag-iikot naman tayo ngayong araw na to. So araw ngayon pala ng Sabado dito sa Abu Dhabi at alas 10 na ng umaga. So ngayong araw na to, samahan nyo ako at mag-iikot naman tayo rito at maghahanap naman tayo na pwede nating puntahan at pasyalan dito sa Abu Dhabi. So ngayon habang naglalakad nga ako, medyo may kainitan. So tirik din ang araw ngayong oras na to. So hindi nga pa rin tayo nakapag-ready. So dito sa mga oras ito, maglalakad lang muna pala tayo rito. So dito nga rin pala ako dumaan sa mismong pinaka underpass. So isa to sa mga magandang tawiran dito sa Abu Dhabi. Isa to sa mga safe na dadaanan natin. So ito yung pinaka ilalim niya. So yan, marami din mga dumadaan dito, mga naka-bike, mga naka-e-trike, katulad ng mga ganon. So okay din yung lugar dito. So ngayon maglalakad naman tayo punta rito. So meron sila mga fountain dito. So dito na tayo dadaan. So ito yung daanan papunta doon sa ating pupuntahan ngayong araw na to. So dito mas magandang dumaan kasi malilim. Pagkatapos mahangin din yung pinaka sumasalubong sa ating dito. Isa to sa mga perfect na daanan dito papunta doon sa lugar na pupuntahan nating pasyalan. So kung hindi ka taga Abu Dhabi o kung sa Pilipinas pala ito napapanood, mas maganda ito mapanood mo at i-share ko nga pala sa inyo kung ano ang sitwasyon at kung ano nga ba ang meron na pasyalan dito sa Abu Dhabi. So yun nga guys, nandito na nga pala tayo. So naglakad nga lang pala tayo ng 3 minuto lang bago makarating dito sa Corniche Beach ng Abu Dhabi. So ngayon nga pala guys, lilibutin natin tong Corniche Beach na to at i-share ko na nga rin pala sa inyo kung ano nga ba ang meron at bago dito sa Corniche Beach at kung ano nga ba talaga ang sitwasyon pa rin dito sa Abu Dhabi. So sa mga oras na to, kalmado at hindi ang sikat ng araw. So nandito ako sa ilalim ng puno kasi medyo matindi rin ang sikat ng araw ngayon dito. So medyo
medyo nag-aano na rin, nagpapalit na rin yung panahon dito sa Abu Dhabi, sa UAE. So tapos na rin yung pinaka winter season, pero minsan may kalamigan pa rin dito pagdating naman ng hapon, mga parting alas 3, alas 4, alas 5 ng hapon. Pagdating naman ng gabi dito, mas maganda rin pa rin ang panahon. So sa mga oras na to, tanghaling tapat na rin, magkatanghalian na rin, so alas 10 pasado na rin dito sa Abu Dhabi. So yung init niya medyo matindi na rin, kaya tirik na tirik talaga yung pinaka araw talaga dito, talagang sobrang tirik talaga ng araw. So ito yung pinakalugar dito sa mismong tapat ng Corniche, napakaganda, napakaliwalas. Tignan nyo naman. So isa to talaga sa mga pinupuntahan ng maraming kabayan at maraming iba-ibang klase mga nationality na tumatambay, nagja-jogging, naglalakad-lakad dito habang wala silang mga trabaho, pasok ngayong araw na to. So tulad ko, Sabado ngayon. So mag-isa nga lang pala akong pumunta rito. So si Mrs. nga pala nasa trabaho. So solo vlog muna tayo ngayong araw na to. Kaya samahan nyo ako at ikutin pa rin natin ang Corniche Beach. So ilang araw na rin pala na bala ko talagang pumunta rito. At ilang araw na rin pala hindi kami nakakapunta rito. So matagal-tagal na rin. Kaya ngayong araw na to sisilipin ulit natin itong Corniche Beach. At para maipakita na rin sa inyo kung ano nga ba ang meron dito ngayon sa Corniche Beach. Tara, let's go. So yun nga guys, dito naglalakad na nga pala tayo sa tinutungtungan ko ngayon, tinatayuan ko ngayon dito sa mga oras na to. Andito mismo ko sa mismong tapat ng malaking dagat dito sa may mismong Corniche Beach ng Abu Dhabi. Isa to sa magandang pasyalan, isa to sa mga talaga namang nakaka-relax na lugar. So ang daming mga activities na ginagawa rito katulad ng pagja-jogging, paglalakad, yan. Tulad natin, andito tayo ngayon para mag-walking at mag-explore na rin, para samahan nyo na rin ako at mabigay ko na rin pala sa inyo at ma-share na rin sa inyo kung ano nga ba ang meron ngayon dito sa Corniche Beach. So bali ito na yung pinaka Corniche Beach, napakalaki guys. Ito yung pinakadagat dito, yan. Yung kabila naman yung pinaka isla, tinatawag na Lulu Island, yan. So nung dati diyan marami talaga nagka-camping. Isa kami sa nakarating diyan na nag-camping sa lugar na yan. So isa yan sa mga camping site dati. So ngayon pinasara dahil nirenovate sila o inaayos yung lugar na yan, kaya walang masyadong pumupunta ngayon diyan. So ngayon guys, samahan nyo ako at maglalakad pa rin pala tayo rito sa mismong Corniche Beach, dito kung saan tayo nakatayo at kung saan tayo naglalakad ngayon. Napakaaliwalas, ang ganda ng panahon. Medyo tirik nga lang yung pinaka-araw sa mga oras na to, pero napakaganda. Ito yung isa sa mga pasyalan talaga na ang daming pumupunta, iba-iba, kahit yung mga ibang lahi pumupunta rin dito, mga puti, mga ganon tulad nila, yan. So nagpipicture sila. Mahaba to yung pinakadaan dito guys, tapos yung pinaka-building kitang-kita na rin dito, yan. So napakaganda yung mismong kulay mismo ng dagat dito. Kulay green siya, pero kung sa personal talaga, kulay green talaga yung pinakadagat nila dito. Gawak, sarap maglakad-lakad dito, yan o. So mahangin din siya, mahangin dito habang naglalakad ka. So okay din dito habang kung gusto mo bang maglakad-lakad, mag-jogging, mag-bike. So okay dito sa mismong Corniche Beach. Isa to sa mga magandang pasyalan. Tapos meron din mga tambayan kapag medyo nainitan na, napagod, meron mapipestuhan din dyan. Bukod dyan, meron din dyan limingwit, yan. So isa to sa mga magandang puntahan dito, kaya napakarami pa rin tumatambay rito. Tara guys, lakad pa rin tayo dito at ikutin natin kasi napakahaba ng pinaka karsada dito sa Corniche Beach. Tara, let's go. Yo! So yun nga guys, dito pa rin tayo naglalakad. Ayan. So ikot-ikot lang pala tayo rito. So sa mga oras na to, sa mga nakikita ko rito, wala namang masyadong bago ngayon dito sa Corniche.
Maliban na lang na marami pa rin naglalakad, nagja-jogging. So may napansin din ako doon, parang may namimingwit din doon. Tapos yung pinakadagat, gano'n pa rin, kalmado. So maganda pa rin, ang sarap pa rin maglakad-lakad dito. Kahit sabihin mo na ganitong oras na mag-aalas 11 na rin dito. So yung pinaka-lugar pa rin dito sa Corniche, grabe, napakaganda pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago, ganun pa rin. So parting doon, may napansin nga ako doon, may namimingwit din doon. So hindi ko lang alam kung pwedeng dumaan doon o kung pwede sila videohan para makita rin natin kung ano yung mga nauhuli nila doon. So ito yung pinaka beach dito. Grabe, laki. Ang laki. Ganun kalapad, ganun kahaba yung pinaka beach dito ng Corniche. Kaya napakasarap din talaga maglakad-lakad dito. Ang daming mga nagbabike. Kaya may mga nagbabike din. Yan. Halos mapapansin ko rito, kalamitan talaga man nagpupuntahan dito, puro kabayan. So halos lahat talaga dito mga nagpupunta. So mapapansin nyo guys, meron din man namimingwit doon. Ayun no, mukhang nakahuli na yata siya. So dito may nakatambay. Yan. So kahit ganitong oras, ang dami pa rin pumupunta dito. Pero sa mga oras talaga na ganitong oras, hindi pa ganun karami. Pero meron pa rin nagpupuntahan para mag-relax, mag-jogging, mag-bike. Dahil siguro pagod din sa trabaho at wala silang pasok ngayong araw na to, kahit paano makapag-relax naman. Kasi isa to sa mga lugar dito sa Abu Dhabi na napakagandang puntahan talaga. Dahil dito sa Abu Dhabi, napakaraming libre dito, halos lahat libre talaga. Kung sa pasyalan naman ang pag-uusapan, Abu Dhabi talaga pinaka-the best para sa akin. Ganda oh. Ito nyo, green na green siya talaga. Tapos kaganda pa rito, puro puno talaga. Tapos meron ding libreng patubig. Pag nauuhaw ka, subukan natin uminom dito. Subukan natin uminom ng tubig kung makakainom tayo dito. Kasi pwede na mauminom. Ito pwedeng uminom dito. Hindi ko lang kung paano eh. Kapag ganito, pipindutin. Wala, ayaw. Ayun, may sensor pala dito para tumulo. Hugas lang tayo ng kamay. Yan. Tapos inom tayo ng konti. Sarap din ang tubig nila rito. Sensor naman siya, kaya pwede mo siyang dampin mo na yung daliri mo, parang ganito, kahit di mo na idikit. Okay din, okay yung mga ganito. Pag napagod ka, may matadaan ng ganitong tubigan. So okay naman siya, sarap. Okay din yung lasa ng tubig, lasang tubig pa rin. So yun, na-refresh tayo ng konti kasi medyo tirik talaga yung araw ngayon dito. So sakto to, sabayan natin ang exercise. So ganyan pa rin yung itsura dito. Ngayon wala lang masyadong tao kasi medyo tirik na rin yung liwanag at araw dito. So tanghaling tapat na talaga siya. Yan. So silong muna tayo rito lang konti. So mula doon, tsaka mula doon, napakahaba niya kung lalakarin pa natin. So syempre, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung ngayon dito sa loob ng Corniche. Ano ba meron dito? Ano ba yung may bago ngayon dito? So sa mga oras na to, wala pa namang bago dito ngayon sa mismong Corniche. May mga naglalakad pa rin syempre. Mga nagja-jogging, mga nagbabike pa rin. So tara, samahan nyo ako. Lakad pa rin tayo dito. Let's go! Dito meron ako napansin na sa pagka magpipishing ka na pala dito sa Corniche, ang alam ko pwede na rin siguro. Hindi ako sigurado, pero meron din ako nakikita mga nagpipishing dito sa area ng Corniche Beach, Corniche area. So dito meron din silang fishing area. So naka-arrow, ibig sabihin sa area na to, dito lang pwede mag-fishing. So ibig sabihin pwede na rin pala mag-fishing dito kapag gusto mo. Kaya dito lang sa area na to. So syempre kapag mag-fishing kayo dito sa lugar na to, so ang alam ko, base lang sa nalaman ko,
kailangan pa rin siguro dito ng lisensya para legal ka na makapag-fishing ka dito sa Cornish. Yun ang pagkakaalam ko. Disclaimer lang. So yun nga, lakad pa rin tayo dito. So medyo may kahabaan talaga yung pinakalalakarin natin dito bago marating natin yung pinakadulo. Hindi ako sigurado kung makakarating tayo ng dulo kasi medyo malayo talaga to kung lalakarin natin. Pero isa na rin to sa gusto kong gawin ngayong araw na to, at kasama na rin kayo para may share ko na rin sa inyo, tulad nga na sinabi ko sa inyo, para kung hindi kayo nakakapunta ng madalas dito sa Cornish, ako na mismo magsasabi sa inyo at maghahatid at magpapakita dito sa videos na to kung ano nga ba ang meron pa rin dito sa Cornish. So ganun pa rin yung sitwasyon, napakaganda pa rin, maaliwalas, may iba-ibang naglalakad pa rin dito, may iba-ibang mga nagbabike, nagja-jogging. Bukod doon, pwede na rin pala mamingwit dito kung gusto mo, pero kailangan siguro may lisensya ka para legal ka habang nagpipishing ka dito sa Cornish. Tara, samahan nyo pa rin ako. Let's go. Yo! So ngayon pala guys, nandito tayo sa mismong Cornish naman to. Ito yung pinaka Cornish Beach. So mapapansin nyo dito, halos lahat talaga naliligo pa rin kahit ganitong oras. So ito, mabuhangin siya. Okay yung buhangin, hindi siya masyadong lumulubog sa pako. Yan, so okay maglakad-lakad. So ito yung pinaka Cornish Beach. Ayan. So ang dami pa rin naliligo. Ang kalamitan pa rin dito, mga kabayan. Tapos yung mga ibang lahi din, dito nag-i-enjoy din sila dito maligo. So ibig sabihin yan, dito pa rin sa Abu Dhabi, sa UAE, super safe pa rin dito, na talaga namang mapagkakatiwalaan ang lugar na to. So napakasarap talagang pumunta rito, sarap tumira dito. Kung ako lang tatanungin, mas gustuhin ko na rin tumira dito sa lugar ng Abu Dhabi. Pero syempre, hindi natin can afford yung halaga na maaari mong bayaran dito sa Abu Dhabi kapag nanatili ka ng matagal dito. So syempre, para bang isang ano lang tayo rito, nagtatrabaho na hindi naman ganun kalakihan yung pinakasahod. So syempre kahit pa paano, proud pa rin ako dahil dito ako napunta sa bansang to kasama yung asawa ko, si Mrs. So napakaganda pa rin dito guys. Ang sarap dito. Wala akong masabi, napaka-safe pa rin dito ng lugar na to. Kahit na mayroong nangyayari sa mga nakaraan. So ngayon, thanks Lord kasi meron na tayong peace talk, o ibig sabihin parang matitigil na rin yung kaguluhan dito. So salamat pa rin sa gobyerno ng Abu Dhabi dahil kahit pa paano na-enjoy pa rin namin ang lahat ng mga tao nakatira dito, lahat ng mga residente dito sa UAE, na-enjoy pa rin kahit na meron something na nangyayari na mga nakaraang buwan. So napaka-safe pa rin ng lugar na to. So isa to sa mga talaga namang tinuring ko na rin na isang pangalawang tirahan ko. Yon. So napakaganda, sarap ng pamumuhay dito basta may trabaho ka lang, tsaka sipagan mo lang pag nandito ka na. So mga ganon. So yun na nga, medyo mapahaba rin kwento natin. So isa lang masasabi ko dito sa lugar na to, sa UAE, sa Abu Dhabi, thank you po sa gobyerno ng Abu Dhabi. Yan, thank you po dahil kahit na may nangyayari dito, may something na nangyayari, nakaguluhan, pero ginawa nyo pa rin pong safe ang lugar na to. Ginawa nyo pa rin pong safe ang mga taong nakatira dito sa bansa nyo. Proud po talaga ako na kabilang ako na isang residente dito sa lugar ng UAE kasama ng aking misis. Yan, napakasaya, sarap sa puso kasi sa lahat ng mga nangyayari dito, hindi pa rin kami pinabayaan ng gobyerno ang lahat ng mga tao nakatira dito. So yung mga nagsasabi na kapag umuwi sa Pilipinas, pag galing dito sa Middle East katulad ng UAE, sinasabi nila na ang bansa ng UAE magulo. So yung mga nababalitaan namin madalas. So disclaimer lang po sa mga lahat ng umuwi po na papuntang Pilipinas, sa kung saan yung bansa natin. So kung galing po kayo dito sa UAE, masasabi ko lang po, talaga pong napakaganda pa rin dito at may enjoy nyo pa rin po kahit ano yung nangyayari.
kahit merong kaguluhan sa iba't sulok ng mundo, basta dito sa Middle East, kahit may magulo o kahit may nangyayari, mga ganyan, so napaka-safe pa rin po dito sa lugar na to. So may enjoy nyo pa rin po kahit ano yung ginagawa nyo dito habang may nangyayari sa mga labas ng bansa. So isa to sa magandang puntahan pa rin dito, guys. Dito sa Abu Dhabi, isa to sa mga beach na talaga naman libre at napakasarap pumunta rito. So wala kang babayaran dito, kundi i-enjoy mo lang yung sarili mo, kasi ang UAE maraming libre yan, maraming binibigay na kasiyahan para sa mga lahat ng taong residente dito sa lugar ng UAE, dito lalo na sa Abu Dhabi. So yun nga, guys, andito na tayo sa loob mismo ng Corniche Beach. So mapapansin nyo, ito yung pinaka building, yan. So dito sa harapan niya, ito yung pinakamalawak na beach, yan. So meron din nagbabantay din doon para kung sakaling merong o nalulunod man, hindi nakakalungay na maayos, may sasagip pa rin sa kanila, kasi merong mga nagbabantay dito para sa gustong maligo. So yun nga, guys, lapitan natin to, itong beach na to. Tara, let's go. So yun nga, guys, alas 11 pasado na dito sa Abu Dhabi. Ayan. So ngayon nandito na tayo pa rin sa loob ng Corniche Beach dito sa Abu Dhabi. Kung mapapansin nyo sa likuran ko, sa gilid ko, ito yung pinaka beach dito. Ayan. Tapos napakaganda, sobra. Tapos pag naglakad ka naman doon papunta doon, mahaba rin to. Mahaba rin yung pinaka daan, kasi malawak talaga itong pinaka beach dito. So merong mga naliligo pa rin doon. Tapos yun, meron din mga parang speedboat, oh. Ayun, oh. So may mga speedboat din dito. Tapos may naka-align na hindi ka pwedeng lumagpas. So may linya na dapat yun lang yung pinaka-level na lalanguyin mo, para hindi ka mapunta doon sa mismong malayo. So meron din dito na may sinasakyan, yan. Para yan sa mga sa mga nagbabantay dito. So meron mga naliligo. Ayan. So ito, may mga nakatambay pa rin dito. Okay pa rin siya, ganda. So hindi siya ganun kataas yung pinakatubig ngayon. Medyo kati na siya. Yan, medyo kati yung tubig ngayon. Hindi siya ganun kataas ngayon. Kasi dito, kasi tanghaling tapat na ngayon dito. So alas 11 na rin ang pasado. So mahaba-haba na rin pala yung nalakad natin. So ngayon nandito naman tayo sa sa mismong tapat ng dagat. So ayan, may mga naliligo pa rin sa kanila dito. Ayan. Tapos yung pinakabuhangin, gawa ng basa na siya, medyo matigas na rin. So ganun pa rin, tirik pa rin yung pinakaaraw. So merong mga nakahiga rin dito na ibang lahi, nagre-relax sila. Ayan. Pero may ibang, may something, parang may mga lumot-lumot din siya. Siguro para pagkain rin ng mga isda yan. So yun, guys, lakad pa rin tayo dito. So tingin-tingin pa rin tayo dito sa sa Corniche. Ilang araw na rin kami hindi nakapunta rito. So ngayon tinaray ko makapunta na rin dito, kasi napakaganda rin talaga rito maglakad-lakad. So yun nga lang, medyo katanghalian na, tsaka tirik na rin yung araw ngayon dito. So no choice, kailangan natin maglakad-lakad. Pero okay naman, kasi hindi naman siya ganun at hindi yung init pag nandito ka sa mismong tapat ng dagat. So medyo mahangin pa rin siya kahit pa paano, kahit sabihin mong tanghaling tapat na rito. Ayun, ang ganda rito, talagang marirelax talaga, nakaka-relax. Kasi ito, isa to sa mga pinupuntahan lalo pagdating ng hapon. Ang daming taong pumupunta dito, namamasyal, nagbabanding. Ayan. So minsan din kami pupunta rin kami rito pagka weekends, mga ganun lang, kasi masarap talagang tumambay rito, magmuni-muni, mga ganun. Sarap, kaya nakaka-enjoy talaga dito. Tsaka yung pinakahampas ng pinakatubig ng dagat, nakaka-relax din siya. Isa yan kaya sa mga gandang puntahan at pasyalan dito, itong Corniche Beach na to. Sa ngayon marami rin naliligo, ilan-ilan din sila.
Yan. So balak ko nga rin maligo kaso wala akong bitbit na ano eh. So pamalit eh. So yun nga guys, medyo mahaba rin yung lalakarin natin dito pag diniretso ko pa to. So medyo may katirikan na rin yung araw. So lalabas na rin pala tayo dito para medyo nagugutom na rin ako para makapaghanap na rin tayo ng kakainin natin. Yung budget meal lang. Tara, let's go. So yun nga guys, meron akong napansin dito habang naglalakad nga pala tayo. Napansin ko yung isa na tumatagas sa tubig dito. Grabe, ang ganda niya pala oh. Isa to dito yan sa mismong parang parking area. Pero meron siyang ganito. Ganda oh. Meron si parang tubig na tumutulo tapos ganito karami yung tubig na naiipon niya. So parang pabalik-balik lang din siya. Ang galing na pagkakagawa dito, nakaka-relax yung pinakatunog niya. Okay yung tunog niya habang bumabagsak yung mga tubig. Sarap sa tenga. Kaya isa to sa mga nakaka-relax din dito. Ang ganda. Pumasok ka dito guys oh. Yan. Grabe oh. Sa itaas, dito sa pinakatayuan ko wala. Kasi ito yung pinakadaan. So yun oh. Ayun yung pinakatubig oh. Ganda. Ang lakas. Kung madidinig nyo ngayon dito yung pinakatubig, siguro pinatalo yung pinakaboses ko kasi yung tagas ng tubig niya rito mula sa bato na pabalik-balik lang siya. Grabe. Ang lakas. Parang may parang may bagyo. Parang umuulan siya ng malakas dito ngayon sa kinakatayuan ko. So isa to sa mga pamparelax sa mga tao dito sa residente dito sa lugar ng Abu Dhabi. So isa to sa magandang puntahan din dito. Yan. Ganda oh. Marirelax ka talaga. Kasi ang lakas ng tagas ng tubig niya. Kabilaan. So pabilog siya. Yan, pabilog. Yan. Galing. Yan din oh, lakas din oh. So kahit yung mga ibon dito pag dumapo sigurado hindi sila mauuhaw. Kasi libre na yung pinakatubig dito. Ayan, pwede na rin silang maligo yung mga ibon. Kadalasan yung mga ibon din naliligo rin dito. Lupit. Tara, let's go. Harap tayo ng ating mapupuntripan. So dinaan ko lang kayo doon kasi nadaanan natin yon. Ang ganda ng pinakatunog. Masarap sa tenga. Kaya tara, lakad na ulit tayo rito. Let's go. So yun nga guys, napadaan na tayo dito sa parang tambayan. So meron siyang upuan dito. So meron siyang mga upuan. Tapos sa kabila puro kabayan din. Parang nang-celebrate yata sila ng kaarawan o gathering ba. Dahil siguro wala silang pasok. So upo muna tayo dito. So yun nga guys, andito muna tayo pansamantala. Pahinga muna tayo. So mahaba-haba na rin pala yung nilakad natin. Medyo nakakagutom na rin. Siguro sa parting alas 12 na rin ng rito ng tanghali. So ito yung pinaka oras guys, alas 12 na ng 12:80 na rito ng tanghali. And 12:80 na ng tanghali. So medyo nakakagutom nga sa mga ganitong oras. Yun nga guys, tapos na tayo magpahinga. So lakad na ulit tayo. So dito naman kailangan makatawid pala tayo doon sa kabila. So hindi ko lang paano tumawid. So ito yung pinaka lugar na dito. So tataas na mga building oh. Grabe oh. Diba? So tatawid tayo doon sa kabila. Pero meron ng underpass dito. So meron akong napansin dito na isa na parabang isa siyang design. So hindi ko alam kung ano to. First time ko nakita to. Tsaka lapitan na rin natin to. Para siyang design na hindi ko magets kung ano to eh. Fully black lang din siya. So parang parang display lang dito sa na to, sa lugar na to. Ayan. Ayan guys oh. Pero siyang parang black na yan oh. Hindi ko lang kung ano to eh. Kung ano yung naka-form o yung pinaka-forma nito. So ganyan lang siya.
Ayan. Parang display lang siya dito. Pero ang galing. Ang ganda niya. Ganyan ang style niya, oh. Yan, oh. Pero bakal siya. Bakal. Di ko lang alam kung yung pinaka-design nito. So dito, hanap naman tayo ng tatawiran. So meron ditong pedestrian. Ayan, para makatawid naman doon sa kabila. Kasi doon sa kabila mismo yung merong mga kainan. So tara, baba tayo rito. Ito. Bali may step naman dito. So kabilaan naman yung rito, yung pinakadaanan. So ito yung pinaka-pedestrian na tinatawag na underpass para makatawid dun sa kabila. So syempre pagpasok mo dito medyo madilim lang. Yan. So ito yung sa kabila. Ito naman yung papunta dun sa pagtawid. Yan. So meron tayo nakasabay dito nasa likod natin. So isa rin sila sa mga tatawid. Yan. Masarap kasi tumawid dito kasi madilim siya. Hindi siya mainit. Tsaka medyo mahangin, malamig kasi nasa ilalim to. So dalawa yan. Meron dito. Meron dito tayo dadaan. So ito na yung pinakadaan papunta sa taas. So yan, nakaagpas na tayo. So ngayon dito na tayo ngayon sa kabilang part. So galing tayo dun sa likod, galing dito sa kabila. Ito naman tayo. So yun nga guys, andito na tayo. So maghahanap naman tayo dito ng makakainan. So nagkatry ako maghanap ng dosa, pero not now. So walang available na dosa ngayon dito sa hinahanap kong kainan. So dito maghahanap pa rin ako dito, pero may akong napansin dito na pwedeng kainan. So mabibili lang dito yung mga chai karak, tapos yung mga 1 dirham nilang mga samusa. So tingin ko pwede na yun. Kaso ang hilig ko sanang kainin ngayon is yung dosa, pero wala silang tindang dosa dito. So dito maghanap tayo dito ng kapuputripan. Bye. Chai karak ba available? Chai karak? Tea. Karak tea. Okay. Can I have one? One? Small? So meron din sila dito mga tinitinda. So bibili ako dito ng ng mga samusa, tapos yung mga bilog nila. Ayan. So dito ko na rin kakainin. So bumili na pala ako dito ng chai karak nila. So ang daming pwedeng mabili rito. Amot samusa ba? Samusa. 1 dirham. Can I have 2? Ito yung pinaka-samusa. Binili rin ako samusa, dalawa. So yun nga. So hindi ko alam kung anong pangalan ng store nila. Pero nandito yung store na sa taas. My Cup Cafeteria yung pangalan. So yan. Medyo nakakapagod din. So dito ko na kakainin. Dito na ako bumili, dito na ako minto. Bumili ako ng chai karak nila. Saka nung samusa. What is that, boss? Vegetable or chicken? Vegetable. 2? I need 2. So ito yung samusa. What is this, the balls? Egg. This one? So hindi ko na alam kung ano to. So yun samusa na lang muna. Thank you, sir. Can I eat here? Eat. So yun. Dito ko nakakainin pa. Ito egg naman to. Tikman ko kung first time ko makakain ito sa kanila. So mga ganitong klaseng cafeteria. Meron siyang egg sa loob, tapos meron siyang something na parang nakahalo na dito. So hindi naman siya ganun ka-spicy ha, pero malasa yung niya.
ng pinaka lasa niya malasa. Ganon. Okay naman, mahilig talaga sila sa mga sibuyas. Pero pangalawang kagat ko, makagat na yung pinakaanghang. Ito na yung pinaka-chai karak nila, 1 dirham lang. Sarap. Yan o, may egg siya, tapos meron siyang mga sibuyas, tapos yung nakabalot ito para siyang tinapay, parang dough. Dough yung style niya. Sarap. Ito, nakakahalaga lang ito ng mga 1 dirham. Sarap. Tapos sabay chai karak pa. Pwede na to. Sarap. Tapos ito naman yung pinaka samusa nila, vegetable. Ganito yung itsura ng samusa nila, vegetable. Tingnan natin. Sarap. Ano siya, yung pinakalaman niya talagang version Shanghai sa atin, pero yung version naman nila iba, medyo maanghang talaga. Halos lahat tinitinda nila puro maanghang. Sarap. हाँ जी और आवाकड़ा जूस है, एक लेमन जूस, avocado juice and lemon juice. दोनों पार्सल. Good. Yeah, good, very good. So, yung vegetable ito yung pinakasamusa laman. Para siyang Shanghai. Kung dalawa na yung binili ko, gutom din ako. तो ये एक देंगे स्वीट वाला Square siya. Ito yung katabi ko, bibili rin siya. ना इधर रुपीस था सम से वो टिश्यू लाजो Sarap. So yun, magbabayad na tayo dito, pero hindi ko alam kung magkano yung babayaran natin dito. Siguraduhin ko yan, ang mura lang nito. Boss, how much, boss? Boss, 450 boss. Oh, see? Only 450. For one, two samosa, 2 samosa, 1 egg, one egg, 1 one chai. chai. Aywa. Only 450. What's your name? Shop? Name, what name? Name your shop? My Cup Cafeteria. Aywa. What's your name? Name? Ashraf. Aywa. Good. Thank you. Nice to meet you. Uh, So bali 450 lang yung binayaran natin sa kanila. Meron ka ng 2 samusa, 2 samusa, meron ka ng egg, meron kang chai karak. wow. Thank you. Solved na. Kahit paano. Ito yung mga kainan na talaga namang affordable. So, pag napadaan ka nga sa mga ganito, kung kaya mong kumain ng mga ganitong pagkain, mabubusog ka na, makakasurvive ka na sa isang araw mo. Pero depende yon. Depende yung kung kaya mong kumain ng mga ganito. Pero syempre yung mga chai karak, matik yan, lahat ng kabayan dito, umiinom na ito. Lahat ng tao rito, residente rito sa Abu Dhabi. Hindi pwedeng hindi inom ng chai karak. So yun nga guys, hanggang dito lang pala ang videos natin ngayong araw na to. Kung umabot ka nga pala sa videos na to, huwag mo na akong kalimutang i-like, i-subscribe mo na rin pala ang YouTube channel natin para updated ka sa lahat ng mga videos na ilalabas natin dito. So hanggang sa ngayon, hanggang sa muli, ay siya, tapos na.